Bukod pa sa mga pangyayari sa kalayaan ng Pilipinas, nadadala din ng mga usap-usapan ang mga prayleng humahawak sa edukasyon ng mga Pilipino at Espanyol sa Pilipinas. Nais din magpatayo ng mga estudyante ng bagong paaralan, ang Akademya ng Wikang Espanyol. Ngunit, sa desisyon ni Don Custodio, isang abogado, nasa pamumuno pa din ng mga prayle ito mapupunta. Para sa akin, wala na akong pakialam sa usap-usapang akademiyang wikang Espanyol. Mabuti na yung walang pasok. Kasi tayo mga Pilipino, lagi tayong umaasa lagi sa mga prayle. Kaya nga tinatawag ng mga Prayllandia ang Pilipinas eh. Ano ba naman kayo talaga na makasama sa buhay natin yung mga praile. Hindi naman kayo mabuhay pag walang praile. Ay nako, Sandoval. Hindi naman lahat ng prayle ay mabait. Alam natin yun. At isang gabi ang nagdaan at kinabukasan, ang usapan ng mga estudyante ay nagbunga ng mga misteryosong paskin na kumalat at naglalaman ito ng mga mensaheng laban sa mga prayle. Uy! Lahat sila ay natakot at pinaghuhuli ng mga gwardiya sibil. Kasama sa mga nabilanggo ay si Basilio na wala naman sa pagkikita ng mga estudyante at sa usapan ng mga ito. Siya din ang nanatili ng matagal na panahon sa kulungan. Kung hindi pa siya palayain ni Simon, hindi tulad ng iba niyang mga kasama na napalaya kaagad.